nung inalok yung batang yun sa akin. Sino nag-alok? Like, nanghihingi ng tulong para dun sa bata kasi hindi kayang buhayin. Eh, alangan naman itapon. So, hindi mo kakilala yung... Actually, Hindi ka close friend? Hindi po, meron lang parang yung mom ko, meron siyang naging friend na nagtitinda ng banana Q na matanda. Tapos doon inilapit yung bata. Tapos yung matanda na yon inalok sa amin na yung bata kasi. Tapos sakto noon may sakit si Lucas sa dugo, sa blood po. 5 days old siya noon. Tapos ako pa talaga yung nagpapaaraw sa kanya. Nung nakita ko yung batang yon, sabi ko, wala lang, parang kinatok ako ni Lord. Hindi ko po alam parang wala pa naman sa plano ko. That time wala akong boyfriend, wala akong experience sa living partner, walang ganon. No, and you're 18. Walang anything. Parang nung nakita ko lang yung bata, parang destiny na sa akin to mapunta, hindi lang to help, also to love him unconditionally, na mamahalin mo siya ng higit pa sa buhay mo, and ganun po yung nangyari. Bago pa magkaroon ng biya and everything, walang pantay, walang lamang, walang ganun. Parang sa akin siya lang galing. Dumating pa sa time, pumapasok ako sa school, dala ko yung baby. Totoo, yung isang katulong ko po, si Yael, si Bumpy, sa Team Sebi, yaya siya ni Lucas mula pagka-baby ni Lucas. And kaklase ko siya. Oo, binibit-bit ko yung anak ko, tapos papasok ako school, ganyan. But not many people would do that. Opo. Matatakot sila sa nanggaling ang batang to, ano ba ang history ng mga magulang, and yet you did it. Opo. Tapos ano naman, yung setup naman namin kay Lucas, hindi lang, talagang parang ang naging lalo nung sa adoption is yung mom ko. Pero sinasabi ko sa mommy ko na ayusin yung papers kasi gusto ko sa akin.